Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Salamat sa madagdag subscriber no, mga friend. Magbigay ho tayo ng ano rito. Ano pa kaya ang nalalabi? Bala ng bunganga ni Sara. Yan ho topic natin ngayon. No? Makinig ho muna tayo rito sa ano. BP Duterte outbursts unethical, disrespectful to legal process. Pakinggan ho natin to. Palagay ko, mahihirapan na to Sara Duterte sa mga pinagagawa nito eh. Totoo lang. Una na nga dyan, partner, ang ating top story of the weekend. Ito nga pong naging mga pahayag ni Vice President Sara Duterte. Makakuha po tayo ng reaksyon mula po sa Integrated Bar of the Philippines. Makakasama po natin ang kanilang past president na si Attorney Domingo Egon Cayosa. Good morning po, Attorney. Si Christian po ito at si Victoria. Welcome back po. Good morning, sir. Good morning, Christian and Victoria. At magandang umaga sa nakikinig sa inyong programa. Opo, At ilinaw ko lang, Christian, Yes, sir. this is, I'm a former president. Former president. IBP does not have an official stand on this matter. These Former IBB president ho itong nagsasalita ha. Sara. are opinions from a lawyer. Okay. Who just happened to be a past president of the IBP. Opo, thank you po sa clarification, Attorney. Opo, so bilang Past president of the Integrated Bar of the Philippines, no? Magaling ho ito. abogado, no, attorney, on a standpoint of a lawyer, ito mga naging pahayag po na unang-una ni Vice President Sara, ano ba ang nakikita po natin na legal implications po nito galing sa isang vice-presidente po? Well, of course, it is very sad. It is serious. Siya mismo nagsasabing, it is no joke. It is very sad. It is very disruptive. Kasi maraming problema ating bansa. Sana yung mga hinalal nating matataas na opisyal, imbes na mag-away-away, magtulungan para bigyan ng solusyon yung matataas na presyo, yung mga biktima ng sakuna, yung West Philippine Sea, yung ating ekonomiya, at iba pa. No? So it is very unfortunate. It is also inappropriate, if I may say, lalong-lalo na Vice President ito, for her to be doing and saying those things. No? It's also very revealing, no? Na talagang malala na ang sitwasyon dito sa dating mga magkakaibigan at magkakasama sa politiko. Kala ko malala na si Sara. It is very sad, nakakalungkot sapagkat inaasahan nating taong bayan na yung ating hinahalal at gumagamit ng pondo ng kaban ng bayan positive at yung isusulong yung kabutihan ng lahat, hindi itong away nila. No? I suppose from the point of view of the First Lady, kasi meron siyang mga binitawang very serious allegations of offenses, criminal acts on the part of the First Lady. If it is not true, then it could be libelous. No? Sa aming Baka gumalaw pa si First Lady. Maraming araw naman dinaldal ito kay First Lady. Kung hindi totoo, pwedeng makasuhan ng libel itong si Sara Duterte. Tuloy. question naman, dahil abogada ang ating Vice President, it might amount to a violation of Canon 1 ng aming profesyon na a lawyer shall uphold the Constitution, obey the laws of the land, and promote respect for law and for legal processes. Kung ikaw ay mangongontrata ng isang tao, isang grupo na papatay kung may mangyari sa'yo, hindi naman yan respect for law or for legal processes. So that is very unethical conduct, not only as a lawyer, but baka dun din sa RA 6713, Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Opo, itong mga serious na pahayag po ni VP Sara, kung sakali po na ang gobyerno ay kumilos dito, sino po ang dapat manguna, sir? Kung mag-investigate pa ba o magpa-file na directly ng case? Well, number one na dapat, no, kahit walang utos, yung Presidential Security Command. Kasi trabaho ng mga yan na protektahan ang Presidente, Vice President,
at yung mga ka-level nilang dignitaries na pupunta sa atin. So, iyan naman, hindi lang naman yan kagaya ng Yung Presidential Security Group, maski na raw hindi kayo utusan, dapat gumalaw na kayo dahil yung nga trabaho nyo, protection daw ang presidente. Diba? police na action mag-investiga kung may nangyari na. Oo. So, mga preventive, dapat i-verify nila meron ba talaga, sino ba itong kinontrata niya. Kasi Mukhang bine-verify na ng mga friend. Oo. Pero galing ho sa presidente ng IBP to, ha? malinaw yung kanyang sinabi na mayroon na siyang kinontrata. Hindi nga lang niya sinasabi kung tao, isang tao o grupo. So dapat tignan nila kung totoo yan, mag-investigate. Tsaka ano, di ba, friend? Open book naman eh. No? Kagaya ni Kibuloy. May Angel of Death. Ito namang Davao Death Squad. Meron naman Davao Death Squad. Open book ho ito eh. Na meron talaga ho silang tagapatay, di ba mga friend? Kaya talagang hindi pwedeng biru-biru ito sinabi ni Sara Duterte. Tuloy. At kung meron man, kinakailangan they take preventive action. So yeah, pangalawa, yung First Lady. Kasi siya yung private offended party dun sa libelous, maaring libelous remarks niya. Kasi sabi niya, siya yung pasimuno nung panunukol dun sa mga kawani ng gobyerno. Siya pa nagturo sa kanya. Okay. Pangatlo naman, yung Department of Justice. Kasi merong possible violations ng revised penal code. Yung iba, sinasabing grave threats. Yung iba naman, sa tingin ko yung mas plausible, yung attempted murder. Kasi when you contract somebody to kill particular persons and you agree on it already, baka makulong na attempted stage yan ng murder. Naku, putik yan. Pwede pa palang attempted stage ng murder yung pagkontrata mo sa papatay dyan sa tatlong presidente, first lady, at saka yung speaker of the house. 3 counts yan. Attempted murder, ha? Tuloy. At sa aming mga abogado naman, any citizen, any lawyer, or even the Supreme Court and the IBP can by itself, without a complaint, investigate itong ginawa niya. Si number one, unethical conduct yung pagmumura. At marami ng mga abogado ang naparusahan dahil sa pagmumura. Diyan yata na-disbar si Gadon sa kakamura di ba? Diba? Pero mas malutong ang mura nito kesa kay Gadon. Si Gadon, pagago-gago lang yata. Pero malalim din yung ginawa. Pero hindi minura ni Gadon yung presidente, ha? Tuloy. Pangalawa, ang ethical conduct din, yung pag-agrabi. Tsaka kagaya nito si, Glenn Chong, nakasalang na rin sa disbarment, di ba? Dahil doon sa sabi niya kay First Lady, nasasampalin niya ng mag-asawang sampal, di ba? Oh. Maraming to si Sara, maraming kapupuntahan to, oo. Pero may huling bala siya, ha. Ewan ko kung maipapanalo niya yung barahan niya. Tuloy. Grabyado ka o kaya sa tingin mo may threat sa iyo, ang gagawin mo, mangongontrata ka ng isang tao, isang grupo para patayin din yung tatlong tao. And that's not respect for law or legal processes. That violates Canon 1 of our Code of Conduct of bilang lawyers. So, ito yung mga posibleng legal implications or legal moves na kaharap niya. Pwede rin yung political, yung impeachment. But that is left to the wisdom and discretion of the lower house, mga congressman. Apo. Pero on the other side din, attorney, na-mention nyo rin kanina, no, doon sa mga binanggit ni VP Sara, meron din siya mga binitiwang accusations, di ba? May mga binanggit siyang official, si First Lady. Ito magandang tanong nung host na teleradyo serbisyo. At napakaganda rin ho na sagot ng IBB former president, May binanggit din siyang mga sobre. Do you think kailangan din tong imbestigahan naman din on the other side ng mga opisyal? Kasi although lahat tayo nakatutok doon sa mga mabibigat niyang threat, pero meron din siyang binanggit na mga accusation. Sino din ang dapat na tumingin doon, attorney, sa mga sinabi na yun ng Vice Presidente? Magandang punto yan. No? Very serious yung kanyang sinabi. Ang problema lang kasi, sabi lang niya,
Wala siyang pinapakitang dokumento, walang supporting evidence, walang corroboration. So, Parang nasabi ko yata kahapon yan na kailangan hindi pwedeng ngak-ngak parang galing ko yata. Tuloy. kung talagang totoo yon, ang maganda rin niyang gawin, ilantad niya lahat yan. Oo, Kasi pag nandyan na yon, kumbaga meron ng Sabi ko pumunta na siya sa Quadcom at darin niya lahat kung ano ebidensya ng pinagnangangak niya. Di ba? O, yun din ang sabi nung presidente ng Integrated Bar of the Philippines. Tuloy. sapat na basehan, pwede rin yung investigahan ng Kongreso, pwede rin investigahan yan ng Ombudsman at kung sino-sino man. Hindi rin kasi na dahil may sinabi ka lang na ginawang masama o krimen isang tao, kagad may investigasyon. You have to offer enough quantum of evidence para naman nakikita ng investigador na merong patutunguhan ito. Hindi naman lahat kasi ng allegation papatulan ng mga investigador, ng PNP o ng DOJ o kaya ng Ombudsman. Kinakailangan naman meron kang corroborating evidence, meron kang mga dokumento. Gaya ng nangyayari ngayon Sa Quadcom. sa yung mga investigasyon, halimbawa Quadcom ng Kongreso o yung ginagawa ng kapulisan at ng DOJ na hindi lahat ng paratang papatulan. Kinakailangan, obligasyon din ng nagpaparatang na ilantad yung mga supporting documents o supporting facts or witnesses para naman makumbinsi that this is worth investigating. So, Attorney, do you agree with Malacanang na to call it active threat, itong pahayag po ni VP Sara, Yan. na meron nga po siyang kinontrata na? Yeah, of course. Hindi, sabi niya mismo, it's not a joke. Plus, maintindihan ko sana kung isang tricycle driver ang magsabing nangontratan na ako na may papatay sa presidente, vice president at saka speaker of the house. Medyo kalokohan lang yan, pag-ahambog lang yan. Ito vice president at malinaw na meron silang away. So, it is an active threat. So, maganda na tignan nila. Whether or not it amounts to yung grave threat na criminal under the revised penal code is another thing. They have to look into that. Or, baka nga, mas appropriate yung attempted murder. Kasi nga, yung sabi, pag papatay ka ng tao at mangontrata ka ng papatay, murder yun. So, has it reached the attempted stage? Opo. So, we understand na trabaho lang yan ng Presidential Security Group. Kasama yan sa kanilang standard operating procedure pag may nasasagap sila na ganitong mga balita so that they can take precautionary measures, they can take preventive or even measures to neutralize the threat. Opo. Sir, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, yung kanyang camp, kapag meron siyang binabanggit Ito, maganda na naman tong tirada ng host na babae, ha? At maganda na naman ang sagot ni attorney. na ganito kabigat, halimbawa na statement, may papatay siya or something, after a few days, they sweep it under the rug. Sinasabi nila, joke lang, he didn't mean it, ganyan. Ang camp po ba ni Vice President Sara Duterte, yung ganitong ka-serious na allegation, pwede ba nilang sabihin na, ay hindi, ano lang yan, out of emotion lang yan, joke lang, half-meant lang yung kanyang sinabi? Well, pwede lang sabihin, pero sa nakita natin publicly, very, very real, di ba? Very real. Live, kumbaga, siya mismo ang Tsaka nanlilisik yung mata niya, sinasabi niya, di ba? Gigil talaga siya. Very real talaga, di ba? Boss, tuloy. So, you cannot, hindi pwede yung you violate a law or you cross the red line, kumbaga, and then later, so, ay, joke lang yan. Di ba, we've seen the terrible consequences. Sinasabi na, joke lang yung sabihin, pagpapatayin yung mga drug pushers, drug addicts, 6,000 sa bilang ng PNP, 30,000 sa bilang ng mga human rights groups na pinatay, na hindi na kinasuhan, kundi pinagpapatay na lang. Joke ba yun? Diba? Diba? So, ganito rin ito. Kung natuloy yan, pinatay ang first lady, o kaya speaker,
joke ba yun? Oo. At siya na mismo kasi, sabi, hindi ito joke, seryoso ito, totoo ito. So, Oo. we have to believe her. Unless, ang isang aspeto dyan, nababaliw na ba siya? Pag ganun, siyempre, may ibang na yan, if there's a mental problem, psychological problem, it's for the experts to determine. But apparently, hindi naman, di ba? So, nobody can... Parang sinasabi ni attorney na may lusot ka, Sara. Kung ikaw ay baliw na. Pero patitignan ka sa expert. Paano hindi ka naman baliw? Di talagang, naku mga boss. Mahaba pa po ito. No? Kaya kailangan natin ng konting, masyadong malungkot ang ating magiging vlog kung hindi tayo makikita ng mga medyo may entertainment naman. Presenting ang Vice President na dancer. Wala akong sound yan baka maka-copyright tayo, matindi pinasayaw niyan. O, kita mo? Ha? O. Kita niyo yung mga tattoo niya sa binti? Sa binti lang kaya to? Wala kaya sa ibang parte ng katawan to? Ha? O. Tira. Oh, yay. Oh, 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 oh. Oh, oh, tama na. Masyado na kayo masaya. O, medyo dagyan naman natin ng konting drama. Pagkatapos siya sumayaw, ito drama naman, ha? Ang kanta ko rito yan, Aakay sa'yo, bakit? Wow, nagpuso ko. Bakit ako naluluha sa eksenang ito? Kita niyo ho yung kapit nung babae doon sa balikat ni Sara Duterte. Nahahatak niyang gano'n yung t-shirt. Nahahatak niyang gano'n. Parang huwag mo akong iiwan, mahal. Tuloy. No? Talagang kapit na kapit. Oo. Ayun, sa bali. Ayan. Oh, talaga naman. Wag mo ko yan. Ayan si Kojak, Sige na, sumama ka na. Hindi kita iiwan. Akong bahala sa'yo. Hindi kita pababayaan. Di kita malilimutan. Tararara. Ang namalato ako dito, mga friend. Ayan, tingin kapit. Apaw, hinatak na. Apaw. Apaw. Talagang gigit. Ay, naku. Ha? Patay tayo dyan. Bukas po yata yung hearing na naman. Tungkol ho dito sa DepEd sa kila Sara. At yung apat na nawawala na sila Paharda, Acosta ay kailangan lumato dahil pinaaresto na, no, mga boss. Marcos advisor Jan Enrile ibinulgar ang People Power Plan ni Sara at Lopez. Nagsalita na ho si JPE ayon kay Vlogcaster to. Wala ako sa touch ako, mga friend. Ito na ho yung huling bala, no, nila Sara Duterte. Kailangan maibaligtad nila talaga. Hindi lang by hook or by crook, kailangan na nilang gumawa talaga ng people power, no? At meron na nga raw 30, sabi ni Broadcaster, na nandoon sa Liwasan Bonifacio ba doon sa may kung saan sila nagtutumpok-tumpok, no, mga boss, no? Hindi ho natin pero tututukan na ho sigurado ng AFP yan, saka PMP yan. Hindi ho makakaporma yan. Not unless na talagang mag-ano sila ng bilyon para makakuha sila ng mga tao
nasusuporta sa kanila, sa kanilang people power, no? Sa dami ho ng pera nito, baka siguro, pero kulang ho ingredients Pag wala ho militar yan, na bumaliktad na militar, hindi ho yan magtatagumpay. Kaya bakit ba nagtagumpay yung People Power 1? Bumaliktad ang militar, di ba? May bumaliktad si Enrile, saka si Ramos, di ba? People Power 2, kay Erap, bumaliktad si Ping Lacson ba? At saka ito si Dirty Harry, si Alfredo Lim, di ba? Nagtagumpay, di ba? Doon naman kay La Trillanes, walang sumama ng mga military. Sila lang. Yung Oakwood Mutiny na sinasabi, hindi ho nagtagumpay. Tsaka importante ho talaga masa. Yung may-ari ho ng tinatawag nating Republika ng Pilipinas, ang taong bayan. Pag wala ho yan, hindi ho. Ang problema, iba ho yung galaw ng People Power 1 ng mga tao na sumama ho doon sa meron ho silang feeling, meron ho silang gigil na talagang mapatalsik ang nakaupo. Di ba? Ganon ho din yung People Power 2. Ito, paano to? Magbabayad ka lang, nagpupunta dyan para magsisigaw dyan. Baka pag nakarinig ng putok yan, magtakbuhan yan. Dahil wala na, di nila alam ba't sila pinunta dyan. Wala akong yan. Pero yun nga, may option pa siya. Yun na lang nga. Siguro makakreate siya ng people power. No? May mga nagbibigil na raw doon sa Kongreso, sa harapan ng Kongreso, sa veterans, kung saan-saan, nung Chief of Staff ni Secretary nitong si Sara Duterte, no mga friend, mahihirapan na ho to. Meron pa sila siguro isang option, no? Sakali, iwan na ho nila yung Pilipinas. Habang hindi pa sila talaga, sukul na ho itong mga to Wala na talagang kung hindi tama sabing ni Enrile na magkikreate na ito ng people power. At yun na ginagawa nila Yun nga, di ba? Wala namang sumasamang people. Oo. Baka yung mga binibigyan nila pambili ng sasama binubulsa pa wala na talaga silang makukuha. Di ba? Magkulab na ho tayo mga boss, ha? Ang dami, no, mga boss. Kung didiinan si Sara Duterte, pwede siya madisbar, pwede siyang ma-impeach. Yan ho mga kanyang kinaharap ngayon sa kanyang ginawang kawalangyaan dito kay Marcos, no? Pwede siyang makakasuhan pa ng libel. Kasi yun nga, daldal siya ng daldal kailangan may ebidensya, sabi nung abogado na presidente dati ng Integrated Bar of the Philippines. Hindi pwede ngak-ngak. Wala ka namang supporting na ebidensya doon sa dinadaldal mo, di ba? Kalatibaya, shout out. Joey Tubileha, shout out. Kabayo lang ang malakas, bumayo. Joey ulit Sir, ungab ang tanungin nyo. Ungas ka pala Sara, tuta mo yan di ba? Tuta niya si ungab, no? Kaya yun ang pinatatanong niya. Joey ulit sa Monday, sumama ka kay Lopez sa hearing. Correct, sabi ni Arnold Postil Diego. Kaya nga, sumama ka sa hearing. Kalat ni ulit Good evening, Kasani. Hambalusin mo sila, kabatuta, Kasani. Huwag mong tantanan ang mga tanga na yan. God bless your family. God bless, kalat ni Joey ulit. Kung patay ka na at ako ang hitman, bakit ko patayin si BBM? Di mo na malalaman yun. Totoo yun. Sira ulo. Pero sabi nga nung attorney, maliban na ikaw kung may sira ulo niya. Di ba? Elizabeth Escarre, shout out. Good evening, Sir Rox. Wow ha. Kung magsalita babaeng ito, parang babaeng pakawala. At daig pa. Ibig pa niya ang galing sa mental hospital.
Kung makamura, ubod ng bastos. Parang totoong tao kung magsalita, demonyita naman. Ito na ang bumaba sa lupa. Demonyita ito na bumaba sa lupa. Nakakabwisit, father like daughter. Kung magmura, hindi pwede yun. Padidisbar siya. Susunod na yan. Mas wala na talagang pero yun nga. Kung may option sila, itakbo na nila kung ano yung mga nakurakot nila. Leave the Philippines. Diba? Hindi malayo maisip yan. Hindi kasi dyan ay ICC. Diba? BBM, kilos na. At may plano na itong sipain ka dyan sa Malacanang. Bilis na at baka maunahan ka pa ng demonyang ito. Yun. Josmi Kiyami, welcome to the club. Ang kapal ng mukha mo, Sara. Ikaw dapat ang sumagot niyang mga nawawalang pera. Ikaw ang gumawa ng gulo, pusit ka. Patay tayo. Sheila Pakatang, welcome to the club. Nabaliw na yan si Sara Piatos. Pilger Vlogs, welcome to the club. Baka maunahan pa siya ni Mary Grace Piatos, loko na. Diyos may ulit, lahat na binintang ni Sara Mau sa gobyerno, sila na malinis. Hay, Sara Mau, huwag mong baligtarin. Kayo mga gumawa ng lahat ng sinasabi mo. Totoo yan. Pama na nga sa tatay niyong gago. Diyos may ulit, lahat na sinasabi ni Sara Mau, gawain nila. Totoo, di ba? Braveheart, shout out. Good evening, sir. Good evening, Karox. Desperado na si Sara Jen Potpot. Intention niya, una, gusto niyang magkagulo kung papatulan siya ng gobyerno. Pangalawa, mind conditioning sa mga tao para mag-people power. Ginaya niya ang ginawa ni Enrile nung EDSA 1. Binulgar lahat ng Enrile ang baho ni Marcos. Noon pati dayaan sa eleksyon. Noon titirahin na niya siya ng military under bear. Humingi siya ng tulong kay Cardinal Sin. Ganyan gusto ni Sara. Psychopath. Patalsikin si BBM. True people power. Diba? Hindi naman lulusot Diba? Sinong Cardinal ang lalapitan niya? Nakakulong si Cardinal Kibuloy. Ted ulit Joey Tobilea ulit Tama sabi ni Percy Lapid noon, manood lang tayong magsisiraan ang unity, di ba? Magkakagatan pa. David Alin Mendoza, shout out. Good afternoon po, Karox. Laglagan blues na ang Unitae este Unity pala. Sabi nga po ni Ka Percy noon, sila magkakagatan. Lahat po na sinabi ni Ka Percy ay nagkakatotoo na, di ba? Diyan pa yan, sabi ko si David andyan lang yan, di pa yun maakyat. David ulit sinisira ni Representative Romualdez ang kalikasan. Kayo naman, Sara Kim, sinisira ninyo ang mga buhay ng bawat Pilipino sa pagkurakot sa kaban ng bayan. May kasabihan nga na ang magnanakaw ay galit sa kapwa magnanakaw. Totoo yan, David. David ulit Ang layo pa ng eleksyon, yung agad ang nasa isip ni Sara Jim Potpot. Ginagaya ang ama niya na ayaw mawala sa limelight. Magsalita siya sa Quadcom na under oath at ilabas niya doon ang sinasabi niyang mga anomalya ni Romualdez, Lisa, Marcos, ilabas mo doon yung dayaan ninyo nung nakaraang eleksyon. Alam mo, David, baka yung punta nito sa baka nung pumunta siya kay BP Lenny, baka sinabi niya doon, ikaw ang nanalo. Baka alam ko nangyari, siguro ginagatuhan niya si BP Lenny. Siguro na umalsa. Tapos nasa likod siya, di ba? Magsasama sila, parang ganoon. Hindi naman si BP Lenny. Hindi naman siya bobo na pwede mong sulsulan ng ganoon, di ba? Matalino yan. Baka yung sa atin, baka yun ang ginawa niya. Di pag siyempre, para bang, dinaya ba ako? Magagalit. Ano ko palagay mo kay BP? Ikaw? Gaya mo? Federico Mandak, shout out.
Nakaka-high blood yan, Sara, kahit hindi ako maka-BBM. Pero ang inaalala ko lang, kung itong ang presidente, mas grabe ito sa ama niya. Totoo, biro mo, in full media, pagbabantaan niya na yung presidente at asawa, at pinsan ipapapatay niya. At nakaplano na kung sakali daw na may mangyari sa kanya, ay wag daw titigilan hanggat hindi napapatay. Gusto niya pa ipamukha sa mga Pilipino at buong mundo na matapang siya. At sinabi niya, nakahanap daw sila BBM ng masamang kaaway sa katauhan niya. O, di ba? Ano ba ang pwedeng ikaso dito kay Sara sa pagbabanta niya sa presidente at asawa nito? Sinabi na nung dating president ng Integrated Bar of the Philippines, di ba? Tama sila sa kanya sa Cotabato. Ito na pinakita ni Sara kung sino ba sila talaga. Talagang hindi dapat maging presidente. Ubos ang kaba ng bayan at magiging province tayo ng China. Mismo. Arnolfo si Diego, shout out ah. Si Rox, dapat siguro ipadakip si Inday Lustay at paaminin kung sino ang kausap niyang assassin. Sobra na yung pagbabanta na yan. Baka yun ang gawin, Arnolfo. Hindi malayo. Librado Ludovico, shout out. Baliw, hibang na itong si Sara Butangera, Tambalustay, only in the Philippines na mayroon vice presidente. Ang dapat dito ay iligpit impeach na. Oy, mga taga-kongreso, kilos-kilos na kayo para matigil na itong Butangera. Totoo yan. Sinayda Kamba, shout out. Ipapapatay ng vice president at president at asawa at pinsan. O, diba? Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga friend. Friend Ivy Bingson, Dolor Garcia, shout out sa inyo ha. Sabi ni friend, bumabati po ng mingiti at magandang buhay sa'yo. Sa'yo po, Sir Rox, at sa buong Team Rocky Warriors the Great. Masasabi ko lang po, sa topic ko po today, Sir Rox, o Eddie, wow, masyado ka pang maraming drama at palabas, madam. Feeling pa victim pa talaga, ano po, totoo. Kala mo naman, talagang siya ang inaapi. O, talaga. Sa tanga, siya api. Hoy, mano kang, ikaw, madam, sobre, umayos sa mga ipinagkukuda mo. Simplihan na lang po natin at wala namang marami pang dramang arte at palabas. Ano po, Madam Angas? Ikaw po ang pulot dulo ng lahat ng mga nakakasuhang ganap sa totoo lang. Kung ikaw po siguro tulad niyang angas at tapang ng bibig mo sa pag-preskon, ginamit mo na din, pinatawag ka sa sumagot ka lahat ng anomalya na ngayon naman binabaligtad mo to gain sympathy sa taong bayan. Kala mo naman aping-api ka. Pwes, yan tapang mo doon mo gamitin sa hearing at doon mo ipaliwanag lahat yung mga pag-PI mo. Anak ka ng yawa, nabuisit ka, nakakagigil ka na talaga, madam. Punto por punto, sagutin mo lahat ang mga anomalya sa basurang ikinalat mo, tapos istorya, buisit, kinam, leche. Wala ka nang ginawang tama para sa bayan. Grabe pang angas mo, aber. Anong idinulot na buti ng mga satellite office mo at mga milyon-milyon na nahakot mo, hindi mo maipaliwanag, aber, bago ka magturo ng daliri mo at bumanas sa social media, tumingin ka muna sa salamin, kausapin mo sarili mo. Nayawa ka, makapag-akusa ka, wagas. Kala mo naman kung sinong magaling at malinis ka, leche, mainit ang ulo ni Piedeli. Federico Mandaco, ito yung takot na itinanim ng mga kaalyado at kalaban ng mga Duterte, yung kakayahan nilang magpapatay kahit sino. Dahil si Sara mismo ang nagsabi na may kinausap na siyang papatay sa presidente. Parang sa Netflix lang ang mga sniper na tumitira, mga professional assassin talaga. Hindi daw joke. No joke. Hindi kaya ito ang pinag-iipunan nila ng pera yung ganitong mga sitwasyon. Dear Lord, iligtas mo ang Pilipinas sa presidente daw ng impyerno. Totoo yan, Federico. Sinayda Kamba ulit ito. Gumagawa ng sarili niyang meeting. Yun siya lang ang mag-isa. Tatawag Vice President Conference. Patay. Cassandra Daisy, shout out. Tama si Sara. Magulantang na lang tayo na ang utang ng mga Pilipino ay 19 trillion na dahil pa sa mga unitibs. Totoo. Cassandra Daisy ulit ito. Sara, sabihin mo
sabihin mo na ang Smart Magic na makina na nagbigay ng 20 million na boto sa isang oras. O, di ba? Ay, ako. Erlinda Aquino, shout out. Kuya, tumanda na ako ng ganito. Ngayon lang ako nakakita ng ganyang klaseng tao. Ako rin. Nakakilabot talagang nasa dugo nila ang mga mamamatay tao. Diyos ko, kuya. Ano bang mga klaseng mga opisyalis ang ating bansa? Ano kaya ang masasabi ni Kong Atras? Maigagalang pa rin kaya niya ang mga dutae. Huwag naman siyang maang-maangan. Totoo. Pastor yun eh. Sinayda Kamba ulit. Oo nga, panay parliamentary courtesy tapos sila binabastos ng walang respeto sa Congress. Totoo. Jockey Hano. Good PM, Karox. Grabe yung pusit. Tinalo pa ni Fiona ang mga teleserye o Pangpamas, Urian, etc. Tinalo pa ang Batang Quiapo. Patay tayo dyan. Esma Kise, shout out. Good evening, Sir Rox. Grabe talaga yan, kawawang Pilipinas. Mabuhay ka po, Sir Rox. And God bless always. God bless, Esma Kise. Michelle Edwin, shout out my friend. Edmundo Cheng, oh. Baka mauna ka pa SARS ang mawala ang ilog na maingay ay mababaw, pananakot lang yan. At baka mauna ka pa, baliw ka kasi. Baliw ka na dahil makukulong ang tatay mo at ikaw ay mai-impeach, pulong, may kaso rin. Kasama pati yung mga tuta at ng tatay mong inutil. Dapat kasuhan kayo ng magnanakaw na inday na yan. Oo. Edmundo Cheng ulit, oh. Kung matino kang Vice Presidente, bakit 400 ang bodyguard mo? Anong kinatatakot mo pati ng tatay mo hanggang ngayon may bodyguard pa? May bodyguard pa rin dahil napakaraming kasalanan ninyo sa taong bayan. Lahat ng kasamaan nasa inyong lahi. Maski si Satanas hindi mananalo sa lahi ninyo. Lahat ng bagay dito sa mundo ay may katapusan. Totoo yan, Edmundo Cheng. Ferdinand San Juan, shout out. Good evening po, Karox. Ipinaubaya ako sa mahal na Panginoong Diyos ang mga hindi magandang nangyayari sa pondo ng Kaban ng Bayan. Pero ang susi dito patungo sa pagbabago ay nasa ating mga Pilipino. Pumili ng mga kandidatong may pagmamahal sa bayan, yung mga malinis ang track record at may mataas na aral. Bayan, gising. Totoo yan. Alberto Olero, shout out. Karoke, sa lahat ng may sakit daw, si Atty. Sulweta, ang girlfriend ni Vice President Sara Duterte, sabi ni Montulfo, ang tinawag cameraman para umiyak at humagulgol. Hindi doktor. Si Sara galit na galit, gusto nang manakit. Parang nasiraan na ng bait, Karoke. Anong parang? Baka yan ang gamitin niya eh, na siya ay baliw. Estrelita Hero, shout out ha. Good evening po, Sir Roque. Kamusta na po sana? Lagi po kayong mag-iingat. Salamat. Kau din, Estrelita. Ingat ka din. Diyan sa Japan. Estrelita ulit to. Lobat na si Rapuset. Binawi niya mga pagbabanta niya sa first family kay speaker po, manang-mana sa tatay niya, sinungaling na bastos pa. Binawi nga raw eh, pero wala yun, hindi pwede yun ha. Sinabi na nga niya, joke, hindi na pwede yung mga style na yun, Estrelita ha. Estrelita ulit oh. May narcissistic disorder si Sara Pusit. Kailangan niyang dalhin dahil sa mental. Kailangan na yan dalhin sa mental, mapanganib na yan. Oo nga, dapat patingin na ito eh. Mukhang nangangagat na eh. Chupista Bonao, shout out ha. Good evening po, kuya. At sa loving wife mo po at sa mga ka-warriors. Tama yan. Tama ka dyan kay Joey Tulle ha. Napanood na lang tayo ng mga palabas nila, masakit sa dibdib at ulo. Grabe. Di ko matagalan ang mga pagmumura ata sa planeta nagmula yan. Yes, PBBM. Kilos at habang maaga pa ay huwag mo nang antayin mangyari pa sa inyo. Ingat po kayo, PBBM at First Lady Lisa at Kong Martin Romualdez. O, diba?
Estrelita Heroes ulit to. Si Sara Pusit, si Sisa Praning na yan, nahanap na si Basilio at Crispin, at Lorante at Laura. Patay tayo dyan. Shirley Jaser, shout out. Sila ang gumawa ng kalokohan at problema, tapos sila pa galit, Karox. Ay, apo, grabe, napaka-worst ng nabipi sa kasaysayan ng Pilipinas. Tama. Present niya lahat sa Quadcom, mga sabi niya, Diyos na mahabagin, bakit po ganyan ang BP namin? May alay ko nga ba dyan? Rodelia Alpilor, shout out. Rodelia ulit, oh. O nga po, si Rox, grabe na. Parang siyang baliw. Bakit di niya siya doon magpaliwanag sa tinatanong sa kanya? Bakit dyan siya sa dakdak ng dakdak para matapos na panggulo niya sa gobyerno? Salot siya, todo protekta niya sa kaalyado niya. Tumigil ka, baliw, ikaw kayo ng pamilya mo ang mga magnanakaw. Bakit di mo sagutin ang inaakusa sa iyo? Daig pa niya ang kanto girl. Take care, God bless po. God bless, Rodelia. Jane L, shout out. Serox, Best Actor, Digong, Best Actress, Pusit, Best Director, Pusit, Best Supporting Actress, Sulweka, Best Julalay, Stone, clap, clap, clap. Ito na naman to. Jane ulit, oh. Serox, bukas may neck brace na yan at naka-wheelchair. Mukha ng kawawa. Teka, ang camera please. Naggago talaga eh. Jane ulit, oh. Kaya nga, Serox, hindi ko mo may pinag-aralan, nakatapos sa university, may diploma, ay edukada. Example, Pusit. O, apila ka. Wala, hindi ko apila. Ba't ako apila? Totoo naman sinasabi mo. Jane L ulit, oh. Si Pusit ay isang hardcore digong female version. Kung ano ang ama, daig pa nga niya. Daig pa nga ni Pusit. Totoo yan. Jane L ulit, oh. So, matapos ang lahat na ito, do you think, Sir Rox, ma-approve pa ang budget ni Pusit sa 2025? I highly doubt it. Huwag kang nagsasalita ng tapos! Intindihin mo yung mga kakampi nito sa Senado. Iilan lang yan. 1.3 billion. Hindi na 600 million. 1.3 billion na ang gustong ibalik ng mga kaalyado niyang mga mga sa Senado, laki-laking pamasko yan. Baka hindi na sobre paglagyan yan. Baka yung yung malaking envelope, napuno ng kwarta. Jane L ulit, oh. Tawa. Xerox, correction. The best actor pala Xerox, correction. The best actor pala si Jan Geran. Best actor is Xerox. Patay tayo dyan. Tawa ako ng tawa sa reaction mo, Xerox. Mag-artista ka na lang. Ako na naman nakita mo. Tess Harris, shout out ha. Welcome to the club, Tess Harris. Ang nakakatakot, kung may mangyari kay Bongbong na yan, siya ang magiging presidente. Ginagawa niya lahat ito para malis at mapunta sa ibang konsentrasyon ng tao. Dapat mas lalong mag-concentrate ngayon ang government sa Quadcom sa kanya. Totoo yan. Chupista Bunaaw, sabi niya. Kuya, iniisip ko na si Mary Grace Piatos ay si Sara din. Kaya walang mahuling Mary Grace Piatos. Opo nga, yun din kuya ang pansin ko din nga po. Di makasagot si Kong Abante ang mga tanong ni Christian Esguerra sa kanya. O, diba? Atras siya. Odelia Alpilor ulit, oh. Hala, si Rox, may tismis kay Sara Kim. Kaya pala todo protection niya kay Lopez. Magsyota pala daw. Di ba balita, tomboy? Sabi ni Montulfo. Yun nga balita. Tatawa ka ako kay Attorney Clary. DCDC Grood, shout out. Dapat talaga, sir, hulihin na yan si Sara para maikulong na sa isang safe, secured house para masiguro hindi siya mapatay. Kasi pag namatay siya, sa kagagalawang inutusan niya para patayin naman sila PBBM, Lisa at Romualdez. So nakakatakot yan.
Magpapatayan sila. Totoo. Shirley Jaser, oh. Kamusta ka na po, Karox? Okay na pakiramdam mo? Medyo. Maganda yung bawang. Ingat po sa kalusugan lagi. Mainam po ang kumpleto lagi ang tulog natin. 7 to 8 hours. Okay na yun. In 24 hours. God bless po. God bless, Shirley Jaser. George Alas, shout out ha. Press yan ng mga loko-loko na bumoto dyan at gago. Oo. George Alas ulit. Family Lupin yan. Si Duterte. Johnny Bigod, shout out. Gandang gabi, Karok. Sira na ulo ni Sara. Dapat dalhin sa mental at huwag nang palabasin yan. Kung ako kay BBM, kakasuhan ko yan ng death threat at nararapat lang na makulong. Yun ang baka yun ang gagawin. Malamang. Sobra na di ba? Oo. Alam mo yung BBM, hindi umiimik yun. Pangiti-ngiti lang yun Pero malalim di ba? Testen ko, shoutout. Tuluyan ang nabuwang. Totoo yan, Tess Bogart, shout out. Welcome to the club. Ganito kasi yan. Chinese ang mga Duterte, kaya ang alliance nila, China. Ginagamit lang nila ang mga Pilipino sa pansarili nila. Wala sila paki if masisira ang Pilipinas. Marami na silang nanakaw. Kaya wala silang pakialam sa Pinas. Ugaling Chinese yan. Palamura pa. Totoo yan, Bogart. Jane L. ulit Si Rox, hindi lang siya pusit, talk of the town. Si Rox, hindi lang si pusit ang talk of the town, kundi globally. Never in the history of Philippines na umabot tayo sa ganitong kalalang iskandalo ng BP mismo ang gumawa. Totoo yan. The full mouth is up to the roof. Unimaginable, unbelievable. The BP of the Philippines is a trust. She stinks. Totoo. We need to save our face. Pusit must be impeached. ASAP. Totoo yan. Pakishare nga to. Baka makarating si Excellency. Jane Elo ito. Si Rox, isa pa ito sa mga baboy na inalagaan nung dating mayor ng Banban. Nagtatanong lang po ang baboy ng pusit. Ramon Valencia, shout out Good morning night, bossing. Nakakataas ng BP ang napanood kong presko ni Sara Piatos Itambalustay. Laban kay Tambaloslos at PBBM, pati na rin ang mga unang ginang. Grabe ang pinawala ng mga mura ang lulutong. Dito bawal magsalita ng pagbabanta sa buhay ng tao. Pwede ka ng kasuhan at makulong. Para palang reyna itong si Fiona. Kailangan pag gusto niya yung mangyayari, para sa akin tama lang ang ginawa ng Sergeant at Arms at mga security na palabasin siya. Kasi nga naman, kung may mangyari sa kanya, sagutin pa siya. Totoo yan, Ramon. Kaya mo nagre-request, magja-jogging daw siya sa loob ng Kongreso, kung di ba naman malaki talaga diferensya. Ramon Valencia ulit. Halimbawa, bisita ka sa ibang bahay, dapat sumunod ka sa regulasyon dahil bisita ka lang doon. Kung naawa siya sa staff niya, pumunta na lang siya sa hearings at sagutin kung ano man ang mga tanong sa kanya. Yun nga. Ibang klaseng bisita si Sara. Pag ginawa mong bisita, kailangan susunod ka sa gusto niya. Puta na, pwede ba yun? Bisita ka lang Sira talaga ulo mo Pero tuloy mo na yung Sara. Magbaliw-baliwan ka na para malay mo Mukhang hindi ka naman na kailangan pang mo talaga may tama talaga mga boss di ba? Ramon Valencia ulit Bossing, bantay sarado si Atty. Lopez kasi baka kumanta pa ng nasa tono. Totoo, kumakanta na nga sana Kumakanta na. Pero masig kumanta siya, nakakontempt pa rin siya Oo. Kung lalalim pa ang investigasyon kay Atty. Lopez, baka milyones din ang pera. Ito dahil sanggang dikit ni Fiona mula pa sa Davao. Kaya meaning kaya marami itong alam. Totoo yan. Dapat nga sa totoo lang mga friend. Kung didiinan ng gobyerno ni Marcos to.
Lahat yan, mga nakadikit sa mga Duterte. Pa-lifestyle check. 101%. Oo. Pa-lifestyle check. Rolando Gutay, shout out. Ganyan ang ginawang pagpapalaki ni Digong sa kanyang mga anak. At ganyan din ang ginagawang pagpapalaki ni Sara sa kanyang mga anak. Totoo. Susan de la Cruz, shout out ha. Good day, Karox. Lahat na sinabi ni Percy, nangyayari na. Sila nagpapatayan for money and power. Totoo. Grabe. Kakahiya, anong klaseng namumuno meron ng bansa natin? Desperate move from a second highest official of the land. Totoo yan. Abangan ninyo yung people power kung makakabuo si Sara. Oo. Sa dami ng pera niyan, pwede siguro. Sa dami ng pera. Pero, kailangan may military. Kailangan may military. Yan ang sangkap ng isang matagumpay na people power. Kailangan may matibay na babaligtad galing sa administrasyon. Mga senador. Nangyari yan eh. Kay Erap. Diba? Nung butuhan, nanalo pa rin yung hindi open yung brown envelope ni Jose Velarde. Diba? Tapos, lumabas na yung mga senador. Biglang, the rest is history. Nagkaroon na ng people power. Diba? Senador na, senador yun. Baka mangyaring ganyan din pero walang suporta sa militaryan. Mary Grace Santos, shout out. Gaslighting ang peg ni BP. Gawain nilang pasa sa iba. Good day po, Kuya Rox. Pero, magpaliwanag ka, Piatos. Magpaliwanag ka sa Piatos at Bilyamin. At sa 125 at 500 million na CF kung saan napunta. At ikaw, Speaker, magpaliwanag ka rin sa akusasyon ni BP. Labasan na to ng baho. Pare-pareho kayong magpaliwanag kasi pera ng bayan ang winawaldas inyo. Salamat and God bless. Yun! Kaya nga, di ba, Mary Grace, dapat magkita-kita na sila sa Kongreso. Banata na sila dyan. Kailangan ilabas mo, Sara, yung ebidensya niyang ininginangak mo. Donnie Kapulong, welcome to the club Tama po prediction ni Sir Lapid, radio announcer, na pinapatay ni Digong. Involved si General Bantag. Bakit di pa nahuhuli yan? Kriminal na yan. Tutayan ni Digong, dutae. Mahuli ka rin, Bantag. DOJ. Kala ko ba malapit mo nang mahuli, Remulla? Kalat niyo. Akalain, tragis, hindi ko sukat akalain na brotsadora pala si BP natin. Sana all brotsadora. Talo pa kami ni Kasani, patay tayo dyan, kalat ni Kay. I'm Kachumi. Welcome to the club. Ay nako, Inday. Dinadivert mo na naman ang issue. Kwentong barbero ka talaga. Totoo yan. Dolph Glutz. Welcome to the club. Mary Grace Piatos, a.k.a. Pusit Shemenet. Pinakamalalang busy na napili sa history ng Pinas. Gawain niya. Hinahanap din sa iba. Totoo yan. Florentino Bendulo. Welcome to the club. Baliw na talaga, sabi niya. Marilo Pabianak, shout out Good noon po tayo at sa mga ka-warriors. Grabe na nga po ito. Sukul na kasi siya sa ginawa niya na di ma-explain. Kaya talagang lahat ng makitang pagkakataon gagamitin nila para maiwasan ang nagagawang anomalya. Ang worst, babaligtarin pa at palalabasin sila ang tama. Pera at kapangyarihan, dalawang ingredients, kaya magulo takbo ng bansa natin. God bless us po tayo sa mga warriors. God bless, Marilo Castro. Mission accomplished, mga boss. God bless po. Friend Jun Lagon Pastor, shout out Jeff Ramos na
Hanggang bukas po muli, mga friend. Ay, nako. Nakalipas naman na isang araw natin. Diba? Alanganin na ho yan, si Sara. Ayan na ang abangan natin. Kung makakabuo siya ng people power, ang kanyang huling bala ng kanyang bunganga. God bless. Dasal ang panglaban sa mga demonyo